Ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang balita tungkol kay Cardano at ang native token nito na si ADA. Kung ikaw po ay isang crypto trader o interesado sa blockchain technology, malamang ay narinig mo na ang tungkol kay Cardano. Isa ito sa pinakakilalang blockchain networks na may layuning maging scalable, sustainable at decentralized kumpara sa iba pang cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin at Ethereum. Kamakailan lang, muling pinagtibay ni Ginoong Charles Hoskinson, ang founder po ng Cardano, na ang ADA ay mananatiling isang deflationary asset. Ano po ang ibig sabihin nito? Paano po ito makakaapekto sa ecosystem ni Cardano at sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado rito? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging deflationary ni ADA? Ang isang deflationary asset ay isang asset na may limitadong supply at bumababa ang dami ng circulating supply nito sa paglipas po ng panahon. Sa madaling salita, habang lumilipas ang panahon, mas lalong bumababa ang bilang ng ADA na nasa market na maaari pong magdulot ng pagtaas ng presyo kung mataas ang demand. Sa isa pong podcast mula sa Colorado, ipinaliwanag ni Ginoong Charles Hoskinson na may mga mechanism sa ecosystem ni Cardano upang mapanatili ang pagiging deflationary ni ADA. Hindi po tulad ng ibang cryptocurrencies na gumagamit po ng token burning para bawasan ang supply. May ibang pamamaraan po ang Cardano upang mapanatili ang balance sa kanilang ecosystem. Paano po pinipigilan ng Cardano ang inflation ni ADA? Meron pong tatlong pangunahing paraan kung paano po pinapanatili ng Cardano ang deflationary nature ni ADA. Una, isa sa mga pinakamalaking hakbang ni Cardano ay ang pagpapalakas ng partner chains, kung saan ay nagbibigay daan sa interoperability o ang kakayahang makipag-ugnayan sa iba pang blockchain networks. Ibig sabihin, hindi lang iisa ang paraan ng kita ni Cardano, kundi maraming sources of revenue na siyang lumilikha ng sustainable growth sa ecosystem nito. Pangalawa, ipinapaliwanag ni Ginoong Hoskinson na sa pamamagitan ng partner chains, si Cardano ay kumikita mula sa mga chains na bumubuo ng kanilang mga project sa platform. Dahil dito, nagkakaroon ng steady income ang network nang hindi kinakailangang magsunog ng tokens, tulad po ng ginagawa ng iba pang mga blockchains. Pangatlo, sa halip na mag-burn ng tokens, binabawasan ang supply ni ADA sa pamamagitan po ng staking at saka treasury withdrawals. Sa madaling salita, habang mas maraming ADA ang nakalak sa staking, mas konti ang circulating supply na maaari pong magresulta sa mas mataas na halaga ng token sa hinaharap. Ano po ang papel ni Polkadot sa development ni Cardano? Malaki rin ang papel ni Polkadot sa pagpapalakas ng partner chain model ni Cardano. Noong November 2023, nakipag-collaborate po ang Cardano sa Polkadot upang magamit ang substrate technology nito sa pagbuo ng project. Ito po ay nagpapalakas sa interoperability ng network at nagbibigay ng mas maraming oportunidad kay Cardano upang makipagkompetensya sa mas malalaking blockchain networks. Paano naman lumalaban si Cardano sa kompetisyon? Ayon po kay Ginoong Hoskinson, ang pagiging deflationary ni ADA ay isa lamang sa maraming paraan upang mapanatili ang pagiging competitive ni Cardano sa blockchain industry. Meron din pong ibang mga technology na binubuo upang palakasin pa ang ecosystem nito. Una ay ang Midgard Layer 2 Scaling Solution. Isa po itong Layer 2 solution na makakatulong sa data availability at saka roll-up strategies ni Cardano. Ito po ay isang malaking tulong upang mapanatili ang bilis ng network kahit na dumadami ang mga users nito. Pangalawa ay ang Ouroboros Layout. Isa po itong makabagong consensus mechanism na nagpapabilis sa network ni Cardano. Halos kasing bilis ni Solana nang hindi sinasakripisyo ang decentralization. Ayon po kay Ginoong Hoskinson, ang technology na ito na ginagamit ni Cardano ay mas advanced kumpara sa iba pang blockchain networks. At dahil dito, malaki ang tsansa nilang manatiling nangunguna sa industriya. At ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano? Una,
dahil po sa limitadong supply ni ADA at mas pinahusay na ekonomiya ng ecosystem nito, maaaring tumaas po ang presyo nito sa paglipas ng panahon, lalo na kung patuloy na tataas ang demand. Pangalawa, ang matatag na ekonomiya ni Cardano ay nagbibigay po ng seguridad sa mga long-term investors. Hindi ito nakadepende lamang sa hype kundi sa tunay na technology na ginagamit nito. Pangatlo, kung magiging matagumpay po ang mga bagong technology na ipinapatupad dito kay Cardano, maaring mas mabilis at mas mapadali ang mga transaction na malaking tulong po para sa mga traders na nangangailangan ng mabilisang execution ng kanilang mga trades. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagiging deflationary ni ADA ay isa pong positibong bagay para sa ecosystem ni Cardano at sa mga investors nito. Hindi lang ito isang simpleng crypto project. Ito po ay isang sustainable blockchain network na may malinaw na direksyon at saka roadmap. Para sa mga Pinoy traders at investors, kung naghahanap ka po ng long-term na investment sa crypto, magandang pag-aralan po itong si ADA bilang isang potensyal na asset. Ngunit gaya ng aking laging paalala, lagi pong mag-research at huwag pong basta-basta mag-invest nang hindi po nauunawaan ang project. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.